Guys, mukhang maraming bibili ng cellphone na to. Tignan mo to. Check that out! Tignan mo yung itsura, yung camera, yung shape. Tapos wala pa itong 15K, guys. Ito na po yung cellphone na pinakamalapit na itsura sa iPhone. This is the Vivo V60 Lite. Wait lang, check this black color out. Talagang kuhang-kuha niya. But this one is like 97-98%. Sino po yun? But wait till you see this! Hi guys, welcome to my vlog. O, diba? Buha akong artistahin dito sa Vivo. Tingnan naman, ang dami kong blemishes dito. Ang tanda ko tingnan, ang dumi ng mukha ko dito sa iPhone. Pero ito guys, mukha kong artistahin. Laging fresh, laging makinis. Hindi mo ka mag-bake up. Just press the record button. Wow, diba? Ibang klase guys. Ang dami mong pwedeng gawin sa kanyang camera. Sobrang versatile. Hindi mo na kailangan masyado mag-ready-ready kung bagong gising ka lang, fresh ka na agad. Tapos pwede mo siya lagi ng filter. Ito po yung bagong Vivo V60 Lite. Mas pinaganda, mas pinapogi, mas pinalaking battery, 6,500 mAh, 90 watts fast charging pa, para hindi ka na-charge ng charge. Malaki na yung RAM, 8GB. Meron pa siyang 256GB of ROM, up to 512GB pa yan of storage. Tapos yung camera, 50 megapixel Sony camera po yan. 8MP ultra-wide, yes, may 0.6x po siya. At syempre, nato ba yung selfie camera kanina? That is 32 megapixels, kaya ganun po kalinaw, ganun po kaangas. Meron na rin siya konting waterproofing, IP65 water and dust resistance. Pwede mo basta sa ulan, at magiging okay pa rin siya. Medyo na-excite ako dito. Sana binigyan nila ako ng black color, pero ito yung pink color, guys. Let us unbox and review. Ako Beans and watching Unbox Series. Ooh. iPhone 60 Lite. Ay, Vivo V60 Lite. Unbox na natin. Here we go. Para ma-experience nyo ulit yung pagbukas at yung ASMR. Oh, di ba? Vivo. Sa ilalim, makikita yung kanyang gel case. Dalawang papeles. Start guide at warranty card. Type-C cable. Makapal. Matibay. Malaking charger. 90 watts fast charger. At yung kanyang SIM ejector pin. So this is the Vivo V60 Lite. Bonggang itsura. Social. Sophisticated. Matte finish ang likod. Glass ba to? It kind of feels like glass. Cool to the touch. Wait lang, ito po si iPhone 17 na. Grabe. The resemblance is uncanny. I think ito yung main reason kung bakit siya bibili ng mga tao. A much more affordable looking iPhone 16 or 17. Kasi, guys, alam niyo naman, 50K yon, 60K. Ito kasi pag nahawakan mo siya, it kind of really makes you feel special. Alam mo yun, parang, naka-iPhone ako. So, yung likod niya is completely flat. Yung gilid, flat. Pero yung mga corners niya ay curved. At syempre, marami ng cellphone na ganito yung kanilang shape. And yan na po yung uso ngayon. That bar-shaped phone. Na trending na trending. But the star of the show is actually that camera module. That capsule-shaped module na very familiar. By the way, ito po yung kanyang 50 megapixel main Sony camera. At meron pa siyang 8MP ultra-wide angle lens. Yan po yung kanyang 0.6x. At meron pa siyang flash dyan. Ayan po. Uy, yung kanyang flash ay hindi harsh yung kanyang lighting. And this is an advanced Aura Light Portrait Light, which is AI-enabled na po yan. Meaning, binabasa po niya yung scenery. Kung masyadong madilim, masyadong warm, binabago niya yung kanyang ilaw, depende dun sa nakikita niya. The phone is magaan. Manipis na rin. At meron siyang 5-star drop resistance. Ouch. I know. But it will still survive. Okay lang. Diba? Kaya ko po ginawa yun para palitan na lang black. Pagin na black! Speaking of black, meron pa siyang titanium blue at elegant black. Ay, ito pala yung pop pink. Pati yung wallpaper color pink, binabagay niya. Wow. Ito yung para sa blue. By the way, ito na pala yung display, no? Ito po ay isang 6.77-inch, 120Hz AMOLED display na very scratch resistant, drop resistant, at very bright na rin. Kahit nasa labas ka, kahit malakas yung sikat ng araw, nababasa mo pa rin yung display mo. Para ma-reply mo na agad si crush. Sendan mo siya agad ng selfie mo. Gamit yung Vivo V60. I cannot believe it. 6,500 mAh. Kaya siguro siya Vivo V60 Lite. Hindi heavy. Meron pa siyang 5-year battery health. At dahil bright yung display niya, naku, very colorful din at vibrant. Pag nanood ka ng Netflix dito, naku, ang lakas na dating ng mga palabas. Sakto, no? Malakas yung audio nito. Meron siya up to 400% volume. Ito pa yung sound nun. Yung pinaka-okay niya is 200%. Pero pag 400% na, medyo pagkasabog ng konti yung kanyang tunog. But it's loud. Kung kailangan ng loud, effective, I think 400% is very useful. So right now, naka-FunTouch OS 15 po tayo dito. I think maglalabas po sa Vivo dito ng Origin OS. Pag lumabas yun, guys, magiging 100% or 120% iPhone na siya. Abangan nyo yun, guys, kapag nakuha nyo yun. Ito po yung itsura ng settings nun. Wala akong masabi, no? Yung kanyang software is very smooth, very modern. Pero syempre, coming soon, Origin OS. More bouncy, more smooth, more magical, more iPhone. SM, more Vivo, more social. Pero guys, ito tingnan mo to yung camera niya. What makes it a better option
than other mid-range devices. Ito lagi sinasabi ko sa mga video, guys. Kapag ka-camera po ni Vivo, ibang klase po yan. Professional ang look. Very sharp. Very Instagram ready. So I took some pictures of some devices or gamit namin sa office. Mga laruan. Ayan po yung itsura nila. Guys, nakuha niya agad yung kanyang white balance. Tamang-tama yung color. Tapos mukhang sharp talaga siya. Pero the best thing about this camera is yung mga skin tone ng tao dito. Pwede ka rin gumawa ng mga portrait shots dito. Up to 2x zoom po to. No, hindi po to telephoto lens. But still, very much sharp kahit 2x zoom. By the way, meron siyang 0.6x dito if you want ultra angle shots just like this one. And yes, gumamit pa ako ng AI Aura Light Portrait. Ayan o, kumbaga sa likod. With this, you're gonna be able to control the light temperature. Pwedeng warm, pwedeng daylight. Ayan. At pwede ba control yung brightness. Pwede na ngayon, eh, no? Or kung ayaw may control yan, pwedeng yung AI na lang po ang mag-control for you. Siyempre, hindi naman tayo expert lahat sa photography. Why not si AI na lang po ang mag-figure out for you guys? Kapag nakita niya yung scenery na medyo madilim, pinapaliwanag niya. Pag nakita niya medyo warm, pinapacool niya ng konti. Para laging studio level ang inyong mga shots. Allowing you to take professional photos without needing to be a pro. Meron pa siyang night mode dito if you want to improve the low light quality ng mga photos mo. Ito po yung without night mode. Ito naman yung with night mode. Mas klaro, less noise, at mas maliwanag. Pero ako kasi, gusto ko yung selfie nito. Grabe guys, 32MP. Selfie camera pa to, sobrang linaw. Ang kinis tingnan ng skin ko, tapos medyo payat pa ako ng konti. Hindi naman siya sobrang beautify na sobrang slim na mukha. Pero pwede mo naman gawin yon kung gusto mo ng sobrang artisahan talaga ng itsura mo dito. Yung beautification niya can go extreme. Nang parang ganyan, para sobrang slim na talaga yung mukha mo. Pero medyo unnatural na yung dating sa akin. Pero if you want, kung nag-enjoy ka naman sa ganyan, pwede naman. Or pwede naman tanggalin yung kanyang beautification if you want natural lang po yung itsura nyo. Ito yung tipong every time you pull out your phone, parang okay na agad ah. Hindi ka tulad sa iPhone na kapag nalabas mo yung phone mo, selfie, ay, wait lang ah. Retouch na ako ng konti. Medyo matagal pa. Medyo 5 minutes pa. What if kailangan mo na agad i-shoot yung shot kasi ito na. May nangyayari na. Ay, wait lang. Medyo mataba ako dito. Tatago na ako ng konti. Ito guys, payat ka agad. Pero ma-addict ka talaga sa mga photos dito. Nakaka-addict siya kasi nga, alam mo yung tipong, uy, ako pala to. Tapos mag-duck face ka, mga ganyan. O, lagi mo pa ng mga filter, o, di ba? Para mas nakakatawa. Yes, meron siya filter dito. Boo! O, di ba? Ang gwapo ko daw, sabi ng asawa ko. Other than that, may pro mode pa if you want more control sa inyong creativity. And guys, it comes with AI. Meron siyang AI erase. If you want to remove the photo bombers sa background, lahat po yan sa gallery lang. At AI photo enhance. Ito guys ha, kapag ka nag-take ka ng picture, nag-load siya ng konti afterwards. Mas in-enhance pa niya yung photo further, making it more sharper, more vibrant, less blurry. Meaning, less na po yung mga blurry shots natin. Lagi na pong sharp ang mukha mo, consistent. Ay, yung parang sobrang ganda ng posing mo. Nakuha mo na yung tamang pose, diba? Pero biglang blurred. Guys, ito. Kahit magalaw yung kamay mo. Alam na alam niya kung ano yung galaw mo at hahanapin niya doon yung pinaka-okay, sharpest photo. By the way, the video is only up to 1080p, 30 frames per second. Yes, meron pa siyang EIS, image stabilization. If you want to vlog na smooth yung video, pwede naman po dito. Ito po yung walk test at pwede ka pa rin po mag 0.6x sa video. Kaya lang wala po siyang EIS kapag ka 0.6x. So far, sobrang okay niya for camera, yung itsura niya, malaking battery, for entertainment, pero what about gaming? Now, sa gaming naman guys, meron po siyang Snapdragon 685 4G processor. Sakto lang po yung kanyang gaming capability. Kung gusto mo na naman ng high graphics, high frame rate sa Mobile Legends, kaya naman. Just don't expect too much sa gaming dito sa phone na to. Pero kung gusto mo na pang gaming, guys, Vivo V60 Lite 5G. Ito piliin mo kasi meron siyang Dimensity 7360 Turbo Processor, which is meant for gaming. Meron pa siyang Ultra Game Mode. You get a suite of pro-level tools. Game Boost Mode for maximum performance, Esports Mode for zero distractions, Mistouch Prevention for precise control, and a Game Small Window para pwede ka mag-reply or scroll without ever leaving your match. Also, nagulat ako dito, meron siyang bypass charging, which powers the system directly while plugged in, keeping the battery cooler and gameplay smoother. Pero kung hindi ka naman talaga nag-games, masyado ng Genshin Impact, yung mga HOK na yan, baka kasi Clash of Clans ka lang, Zombie Tsunami, Temple Run, Candy Crush. Marami pala talagang tao na hindi din gamer. So, meron talaga target market yung mga ganitong klaseng phones na camera-centric, design-centric, battery-centric, and brand-centric. Guys, alam niyo naman yan, Vivo, great for camera, a great brand, a great design. Ang presyo! The Vivo V60 Lite 4G is only 14,999 pesos, 8256. Tapos meron naman tayong Vivo V60 Lite 5G, which is only 17,999 pesos for the 8256. Tapos yung 12512 naman ay 20,999 pesos. Pre-order starts at October 19 to 30. Enjoy a 1,000 discount
and a lifetime Vivo VIP card worth 4,020 pesos. May kasama na 6 months broken screen insurance and extended warranty, and free limited edition Vivo Buds worth 1,699 pesos, plus 0% interest installment via home credit and major credit cards. Available in store and online nationwide on October 31. Now the question is, are you gonna buy one? Let me know guys in the comments below. Pero para sa akin, ito ay swak na swak sa mga taong gusto talaga matindi ang mga selfies nila. Matindi yung mga video nila. Yung ayaw na ma-hassle kapag nagtitake ng mga vlogs, ng live stream, hindi mo kala mag-makeup, retouch. At laging professional ang itsura ng inyong mga photos. May AI pa. Matagal din maubos battery. Kung gusto mo ng all-day usage without charging lagi. Oh, mabilis na yung charge nito Sobrang bilis na din. Pero kung hindi ito yung hanap mo, if you want something else, pang gaming na, or mas magandang camera ni Vivo, marami tayo yan. Mag-subscribe ka lang, hit the bell icon, so that you don't miss any of my great content. Thanks for watching Unbox Diaries. Ooh.